sa Old Testament at babasahin din naman natin yung account sa New Testament. Basahin muna natin yung account sa Old Testament. Makikita po ito sa Genesis chapter 25. 10 verses po ito at tunghayan natin doon sa panahon na ipapanganak na o buntis na yung kanyang nanay at sila ay ipapanganak na. Tingnan po natin, ulitin ko sa inyo, ang dalawang ito ay kambal. Okay? Si Esau at saka si Jacob. Tingnan po natin ang istorya. Sabi po rito ganito. When the time came for her to give birth, there were twins in her womb. The first come out was red and his whole body was like a hairy garment. So, balbon, ano? So, they named him Esau. After this, his brother came out with his hand grasping Esau's heel. Makikita po ninyo, okay, hindi nagpapaiwan itong utol niya, no? Yung kakambal niya, nakakapit sa kapaa niya. Okay, talagang kaya tinawag siya ditong Jacob, ibig sabihin deceiver. Okay, ayaw pagulang, magulang kasi. Okay, mamaya pag-uusapan natin ito. Nakakatawa itong storyang ito, but we can learn so many things in the story of these twin brothers. Sabi po ng salita ng Diyos, after so he was named Jacob. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. The boys grew up and Esau became a skillful hunter, a man of open country, while Jacob was a quiet man staying among the tents. So may pagkakaiba sila. Yung isa very outgoing, very adventurous, while the other one is very, masabi natin, homebody. Okay? Mahilig doon lang siya sa loob ng bahay. Nanonood ng video, naglalaro ng DS. I mean, doon lang siya sa loob ng bahay. Okay? While the other one, the older one, ay talaga namang, hindi mapakali sa bahay. He likes sports, outgoing person, hunting, nakita po ninyo, very adventurous. Okay? Now, tingnan naman natin kung ano ang tingin ng mga magulang dito sa magkambal na ito. Sabi po ng verse 28, Isaac, who had a taste for wild game, loved Esau, but Rebekah loved Jacob. Nako, ito na ang problema. Meron akong preaching nung araw tungkol sa family. Kaya medyo nagkaroon ng problema sa family nila Isaac kasi may kanya-kanya silang paborit. Okay? Paborito ni Isaac yung kanyang panganay. Of course, syempre, panganay niya, yan ang kanyang tyonan. Okay? Kaya paborito niya. Sa pangalawa, mahilig mang-hunting at mahilig sa mga nahahunting na mga tawag dito na mga wild animals. Si Isaac, yun ang kanya niluluto. Paborito niya yung mga wild animals na nahuhuli nitong kanyang si Esau. While the other one, dahil homebody, parating kasama ni inay, parating nasa loob ng bahay, ay naging close ang mag-ina, si Rebekah at si Jacob. Right? Kita na natin ang istorya, no? Gusto ko yung magkaroon ng magandang picture dito para pagka inatakot ko yung mensahe, ay kuhang-kuha ninyo, naunawaan ninyo lahat. Now, isang araw, okay, ito na, 29. Once Jacob was cooking, nagluluto ito si Jacob, okay, Esau came from the open country. Pag sinabi po sing open country, ang ibig po sabihin yan, sanlibutan na kung saan kahit saan pwede siyang mang-hunting. Dahil sa panahon nito, tandaan ninyo, kukunti pa lang ang tao, kahit saan pwede kang mang-hunting dahil very rito. It was also believed that at this point in time may mga natitira pang mga dragons. Okay? Sa mga panahon na ito. Ayon yan sa aming napag-aralan sa evolution. Okay, tuloy po natin. He said to Jacob, ito sinabi niya doon sa kanya nakababatang kapatid, kay Jacob, "Quick, let me have some of that red stew. I'm famished." Gutom na ako. Akin na yung niluluto mo. Pengi yung sabaw na yan, yung stew na yan, yung soup na yan. O sa panahon natin, pengi yung sopas na yan. Gutom na ako. Gusto kong kumain. Pero nakakuha rito ng pagkakataon si Jacob, okay, para ma-deceive na naman ang kanyang kuya. Okay? Tingnan po natin yung storya. Sabi niya, that's why he was also called Edom. 31, Jacob replied, "First, sell me your birthright." Bigay mo muna sa akin ang karapatan mong pagiging panganay. Kasi tandaan natin, photo finish sila nung pinanganak eh. Nakuha ninyo? Nakuha lang ilang segundo si Esau. Kaya sabi natin muna, kung gusto mo, dahil halos sabay lang tayo, gusto mo, ibigay mo sa akin yung karapatan mo, bibigyan kita sa baho. Okay? So, tingnan mo natin yung istorya.
Jacob replied, okay, sa verse 32, "Look, I am about to die," Esau said. "That's good. What good is birthright to me?" Ano na, mamamatay na ako sa gutom. Gutom na ako. Galing ako sa ano. Okay, pagod ako, pengi na. Ano ang kahalagahan ng pagiging panganay sa akin? Sige, iyon na. Alright? But Jacob said, teka muna, ayoko ng basta-basta iyon na.